The reason why ako nakaipon ng ganito kalaking donation is because sa tiwala ng mga tao. So, ayun po yung way ko para ipakita sa mga tao na hindi ko ginagamit for my personal benefit yung mga pera nila. Kasi takot ko na lang against sa karma. Oh, thank you, ma'am. Ano po, siguro time management lamang po, and also parang enjoy mo lang yung ginagawa mo. Kasi po bilang isang content creator and at the same time parang very stressful siya, to be honest. Kasi pagkagising mo, lalo pag nasa province ako, pagkagising ko magtitinda ako sa boutique, at then at the same time mag-iisip ako ng content na ipoproduce ko online. So sa akin po, siguro kung ano na lamang yung kaya ko i-provide as a content creator, hindi ko naman pinipressure yung sarili ko. Kasi nga, once po kasi na naging work natin ito, or once na trinate natin ito as our job, nawawala na yung essence, nawawala na yung happiness in providing content sa mga tao. Kaya po yun, it's also important to set limits. Kailan ka ba content creator? Kailan ka ba isang pharmacist? Para nang sa gayon po, hindi nagugulo yung utak mo, and also, yung mental health mo hindi masyado na-apekto. With all these opportunities, no, tuloy pa rin ba yung charity? Opo. Yeah. So, for sure, may mga taong sasabi na, or makikita ko, lagi ako nagta-travel, lagi ako sa concert. I'm so lucky lamang po na kasi yung nanay ko, syempre, sino pa naman pagkakatiwala natin, kundi yung ating mga mahal sa buhay. So, yung nanay ko po, pharmacist din siya, and siya po yung tumatawa sa butika. So, every time po na kapag may nakikita siya na parang kinakailangan ng libreng gamot or hindi ma-afford yung, yung medication niya, binibigay naman po ng nanay ko. Hindi, may tiwala naman po ako sa nanay ko, and lagi naman pong documented yan. So, for example, nagbigay siya kahapon, actually kahapon lang, nag-send siya akin ng reseta and also kung magkano. Tapos yun po, kinikip ko na lang yung mga receipts na yun para just in case po na may mga taong gusto magtanong or parang sabi, ginagawa mo pa rin ba yung mga advocacy mo, baka naman for content lamang yan. So ayun po, kino-compile ko naman po siya. So again, the reason why I post yung mga ganung bagay online, it's because po, para maging transparent na sa mga tao. Para alam nila na yung pera nila is gumagalaw pa rin, napupunta pa rin, or may natutulungan pa rin. Kasi the reason why ako nakaipon ng ganito kalaking donation is because sa tiwala ng mga tao. So ayun po yung way ko para ipakita sa mga tao na hindi ko ginagamit for my personal benefit yung mga pera nila. Kasi takot ko na lang against sa karma. Kasi diba, mas malaki yung pwedeng kunin sa iyo ng karma. So ayun po. Other questions? Yes, sir. Curious lang ako sa iyo, Archie. Kasi ganyan ka na ba talaga before? Or parang ano yung parang nagtulak sa iyo para to share your knowledge, para ma-mold ka into the Archie ngayon? Siguro yung ganitong personality ko po na very madaldal, very jolly. Very innate na siya sa akin. Ako na talaga to. Nahasa lamang po siya pagdating nung nag-community pharmacy ako, nag-practice ako sa butika namin. So, araw-araw po may mga kasama ako or na-encounter ako iba't ibang klase ng tao. And yun po, parang I was able to adjust sa, depende kung sino yung kausap ko. Now, in terms of like, sa content creation live, dati po talaga nag-start ako sa YouTube. Parang gusto ko lang kasi magkaroon ng social media presence. Pero it didn't work out for me. Kasi ang content ko noon is very travel lang, tapos K-pop, hindi malaki yung following ko. Now with TikTok po kasi siguro very relevant din lang or very timely yung pag-start ko kasi nag-start ako during the pandemic. And yung content ko is, again, ginawa ko lang siya or sinimulan ko lang siya para makapag-educate sa mga tao, para mag-guide lamang sila. And hindi ko po in-expect na ma-enjoy ng mga tao yung ganong klaseng content. Kasi nga, pag pinag-usapang pharmacy, very technical, very scientific yung dating. Pero siguro, how I am as a pharmacist sa butika namin, ganun din ako as a pharmacist sa TikTok. Kaya parang mas maayos na naiintindihan ng mga tao yung mga message na gusto kong iparating, especially when it comes to medications. Ito na lang, kasi as a pharmacist, parang tumatakas, ganyan. Tapos, siyempre, yung mga followers mo, minsan nagtatanong, bakit ka nagtatravel? Bakit ka? Even as a fan, nagiging fanay ka. Parang, ang tingin pa rin sa'yo as pharmacist, hinahanapan ka ng gamot, sa ano. So, paano mo tinitake yung mga actually po sa akin, nakakatuwa lamang po na kahit hindi nila ako kilala, sometimes kasi may magre-reach out sa akin, uy, si ano to ha, si gamot, ito na may bigay ng libreng gamot, or si paracetamol to, ganun yung sabi sa akin. Nakakatuwa lamang po na
yun nga, aside from the fact na pharmacist, nare-recognize ako bilang isang pharmacist. So yun yung gusto ko tumatak sa mga tao na hindi lamang din ako basta content creator. I'm also a healthcare professional po as a pharmacist. So, ayun po, pag may nag-approach sa akin na, uy, di ba ikaw si ganito, si ganyan? Ay, yes, opo, ganon. So, nakakatuwa lang po yung mga ganong interactions with people po. At para mas nagkakaroon na, mas nagiging aware sila na, uy, pharmacist, healthcare provider, pwedeng credible source of drug information. So, ayun po.